sa school? Social studies. Social studies. Sana yun ang mabunot mo, no? You wish. Okay. So, game na ba tayo? Madali lang naman to because the questions will be in English but there will be in Tagalog translation. Siyempre, dapat natin natin ating sariling wika, lalo na tayo ay mga taga-Bulacan. Ayun, biruin nyo, ilang oras na lang ako dito, bumabalik na yung punto ko. Okay, game. So, pick a question. Got number 1. Yeah, it's working. Okay. Nabigila ako kamagalala. Okay. So the question is, what innovative programs should the SK focus on today to address real youth emergencies like mental health or unemployment? Okay. Sa Tagalog, anong mga makabagong programa ang dapat pagtuunan ng SK ngayon upang tugunan ang mga krisis tulad ng mental health o kawalan ng trabaho? You only have 45 seconds to answer that, and your timer starts now. As someone who's been in the workforce for almost 6 years, I know that as someone in the public figure or public service, they must focus on awareness and quality education. Because I believe that awareness and quality education is the key points to mitigate different social issues like mental health. And tonight, I would like to address and disseminate a message to each and everyone here tonight that we must give compassion to each and everyone and give love to each and everyone. And also, we should place love above all. Thank you and good evening. Thank you very much. That was a very nice answer to contestant number 1. And then, maybe call up contestant number 2. Ay, gusto mo ba kayo? Mahal. Alam mo sa 4 hours na medyo. Okay. Got number 2, your question is, what is one non-negotiable principle you live by to ensure your personal credibility, to ensure that your personal credibility remains intact? Ano ang isang prinsipyo ng hindi mo ipagpapalit upang matiyak na manatiling buo ang iyong kredibilidad? Dahil mahalaga ang credibility ngayon. Timer starts now. Para sa akin, non-negotiable na katangian ay pagiging mabuti sa kapwa, respeto at mapagmahal. Bilang isang Malalenyo, pinagmamalaki ko ang aking lalawigan, hindi lamang sa aking nasasakupan, kundi sa aking pinagkikilanlan. Pinagmamalaki ko ito, hindi lamang sa aking para ang aking mga nasasakupan na maging mabuti dahil hindi Okay. Congratulations. Okay. Please. Okay, your question is, how can we encourage a culture of honesty in our country when society often rewards those who cheat, shortcut, or manipulate the system? In other words, sorry, paano natin
itataguyod ang kultura ng katapatan sa ating bansa kung madalas namang nakikinabang ang mga mandaraya, gumagawa ng shortcut, o nagmamanipula sa sistema. I believe change should start with us. As an IT professional, I would like to create principles and use technology to create policies that allows others to be punished upon cheating. And I believe this is my purpose as God ng Bulacan. Because once and for all, let it be known that a true God doesn't only live with fame and popularity, but they also live with purpose and principle towards their journey. Magandang gabi po! Bulacan. Okay? Please. Nakakabahan din. Nakakabahan din. Okay, again, I would like to stress that there is no right or wrong answer to this. These are rather tricky questions. Kaya mo to. Are you a credible individual? And why do you say so? Sa Tagalog, ikaw ba ay isang taong may kredibilidad? At paano mo nasabi? Kredibilidad. Sa tingin mo ba, ikaw ay isang taong may kredibilidad? Ang credibility ay kung naniniwalaan ka ng mga nasa paligid mo, kredibilidad, yung basta yung dapat ka mapaniwalaan ng mga sambayan ng Pilipino at ng mga Bolivariano. Thank you for that wonderful questions. I'm here right now because I have a goal. And that goal is also to inspire the youth. And I believe that at the age of 18 years old, that I want to prove to all of my supporters, especially my inspiration, that I can do anything. And I'm here right now because I want to win the crowd. And Okay, thank you very much. Dapat pala ginamit ko, example sila sa Santiago, may kredibilidad. Number 7. Number 7, okay. Please, pick your question. Like this. Yes. Okay. Your question is, do you believe that entering public service is a world career and not just a sacrifice? Or naniniwala ka ba na ang paglilingkod sa bayan ay isang marangal na karera at hindi lamang isang sakripisyo? Bilang isang gat na sa Luzon del Norte, naniniwala ako, ang mga tao na nagsaservisyo o tumutulong sa pampubliko ay isang karangalan at dahil nabibigay ang titulo ng gat at karalungan sa mga taong na meron silang nagbibigyan kontribusyon sa ating komunidad. Sa ngayon, napapataas ito ang ating ekonomiya na nagpapakita sa ating mga Pilipino na nagkakaroon inspirasyon. Bilang ang Gandang gabi din sa iyo. And you ready with lesson number 10? Hello. Question is, what is the most critical asset or trait of your generation that will help transform the Philippines today? Okay? Ano ang pinakamahalagang kapangian o nakasabiling henerasyon na makakatulong sa pagbabago sa Pilipinas? Naniniwala po ako ang
pinakamagandang katangian na tinataglay ng mga kabataan ngayon ay pagkakaroon po ng katatagan sa sarili. Kagaya lang ni Gregorio del Pilar na napakita ng katatagan para sa paglaban sa ating karapatan sa mga Espanyol. At sa modernong panahon bilang isang gantang Bulacan, magsisilbi ang kuhuwara sa pagpapakita ng katatagan. Sa pamamagitan na pagmamahal, respeto, pananalig sa Diyos, makakamtan natin ang kaularan para sa ating bayan. Maraming salamat po! God number 10. Wako! Share a microphone. Share a time when being honest was difficult for you, and why did you choose to tell the truth anyway? Okay? Maaari mo bang ibahagi ang isang pagkakataon kung kailan naging mahirap para sa iyo ang maging tapat at kung bakit mo pa rin piniling sabihin ang katotohanan? Magandang gabi. May isa pong pagkakamali po akong aaminin sa ngayong gabi. Iyon ay yung pagkakamali ko po sa pagboto na nakikita ko pong naghihirap ang bansang Pilipinas. Nais ko pong itama yun ngayong gabi bilang GAT Bulacan 2026. Tama na po sa mga pangakong napapako. Tama na po sa mga patapapormang hindi pa matagalan. At tama na po higit sa lahat sa mga politikong ganit na iniuna ang sariling kapakanan kaysa sa ating mga taong bayan. Wala pong pagiging mahirap ng Pilipino kung tayo po ay magkakaisa at itindig sa pamang pagboto. Yun lamang po at maraming salamat. Kanino ka rin kamali ng boto? Tama siya po blind item. Please, your question, please. Laban ko yan! Number 13 is, if you were given the chance to lead a major public service initiative in your city today, what specific problem would you tackle first and how would you involve your fellow youth? Okay. Ano, kung bibigyan ka ng pagkakataong mamuno sa isang malaking programa ng paglilingkod sa iyong lungsod ngayon, anong partikular na problema ang una mo sosolusyonan at paano mo isasama ang iyong mga kapwa kabataan? One thing about being a psychologist is that we tend to understand everything. So first, as a leader, I would change how every individual think. Because imagine a world where judgment do not exist. Imagine a world where every people comes out to their door and there was like, oh, this is me, this is how I truly am. Imagine a world where judgment, criticism, and disappointment do not exist to the people, where they can fully express themselves among public, and that is kind of the leadership and how effective a leader I am. Thank you, and good night. Number 14. O, credibility ulit ito ha. If your credibility was falsely attacked online through fake news or misinformation, how would you defend your reputation without resorting to a toxic internet argument? I'm sure na nangyayari dala sa inyo ito. Kung ang iyong kredibilidad ay malisyosong sinira online sa pamamagitan ng fake news o maling impormasyon, paano mo itatanggol ang iyong reputasyon nang hindi nakikipag-away sa internet? Para sa akin po, ipagtatanggol ko po ang aking reputasyon sa pamamagitan po ng paggamit ng online sa tama. Sa pamamagitan po ng pag-fact check kung ano man ang nangyayari o kung ano man ang mga fake news na lumalabas. At bilang isang kabataan po, naniniwala po ako na dapat social media ay ginagamit po natin sa tama
Kaya hinihikayan ko po ang bawat narito na gamitin ang social media sa tama upang magamit natin ito. At bilang isang kabataan po, naniniwala po ako na kaya kong maging isang inspirasyon ng mga kapwa kabataan na pangalagaan natin ng social media dahil ang corona po na yan ay walang halaga kung hindi ko po ito maabot sa pamamagitan ng pagmamahal at pagiging inspirasyon at pagbigay ng sapat na kaalaman sa kapwa kabataan sa pagkatang. Let's send everybody a message across. I'll go to you for 5 seconds. Thank you very much. Number 14. Okay. Question. Where do you draw the line between professional diplomacy and outright dishonesty? Okay, sa Tagalog, saan mo iguguhit ang linya sa pagitan ng pagiging madiskarte sa trabaho at ng tahasang pagsisinungaling? Naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay magiging isang makabuluhang individual kung tayo ay mayroong katapatan mismo sa ating sarili. At sa gayon ay maibibigay natin ang katapatan na yon at maibabahagi natin ang katapatan na yon sa ibang tao at sa buong mundo. Dahil sapagkat tayo ay mayroong responsibilidad hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa iba. Kaya para po sa mga taong narito ay ugaliin natin na maging marangal at gawin natin ang tama sa lahat ng bagay, hindi lamang sa trabaho, kundi pati na rin sa ating buhay at sa buhay ng ibang tao. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you very much. Please. Number 14. Tama ba? 16 pa na. As a member of the youth, what concrete actions can you take today to help dismantle corruption? Starting in your own local community or school. Bilang bahagi ng kabataan, anong mga konkretong hakbang ang maaari mong gawin ngayon upang makatulong sa pagpuksa ng korupsyon simula sa iyong sariling komunidad o paaralan? Una ko kong gagawin na magsalita tungkol sa isyu nito. Dahil bilang sangga, ako ay may responsibilidad na impluwensya ng mga kapwa o kabataan na tayo ay bumoto ng tama. Dahil sa simpleng pagboto natin ay may malaking ng epekto para sa larangan ng ating bansa. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng seminar, mabibigyan ng ideya, mga kabataan, kung ano ang liderato na dapat natin iboto. Liderato na pinagsisilbihan ng taong bayan, hindi ang politika. At bilang sangga ng Bulacan, handa akong maging simula ng pagbabago at pag-asa ng bayan. Dahil ako hanggat na may dangal at karapat-dapat. Kung ako yung edad na yan, hindi ko kaya sagutin yung mga questions na yan. Pero, marunong number 3, kaya-kaya mo yan. Okay. Please get your question. Kinakabahan ka ba? Sakto. Sakto na. Parang mas kabado pa ako sa'yo. Okay. What is your ultimate vision you have for your generation 10 years from now? Tanda ko na. What is your personal goal to help achieve that vision? Sa Tagalog, ano ang pinakahahangad mong vision para sa iyong henerasyon 10 taon mula ngayon? At ano ang iyong personal na layunin upang makatulong na makamit ang vision ito? Vision ito ha, vision. Hindi vision ha, vision. Vision. Okay.
Kasi kumalay-malay, umahanda na yung 45 seconds niya. Okay, okay na. Ang pinakamalaking misyon ko para sa mga kapwa kong kabataan ay maging mulat kayo sa nangyayari ngayon. Marahil sa henerasyon natin ngayon ay puro na lang sakripisyo ang pamumuhay natin ngayon. Kaya bilang kabataan, gusto ko kayong mulatin na bumoto tayo ng tama. Kilalanin, litisin natin ang mga namumuno. Dahil sa pagdating ng panahon, Ayun, okay. Thank you very much. Again. Okay. The question is, how do you summon the courage to speak up against anomalies when senior figures outrank you? Kung may kinalaman ko sa ano to ha, sa pagkalan sa matandang hindi dapat galangin. Okay, paano ka kukuha ng lakas ng loob na magsalita laban sa anomalya ang mga nakatataas sa iyo ang sangkot dito? Okay? Gusto mong basahin ko? Gets ko na. As a woman of Bulacan, I believe beautiful becomes more meaningful when it is used with purpose. And as your next Paraluman ng Bulacan, I want you all to remind that respect begets respect. And whatever the age, we must know and limit if we feel disrespected. Because kapag alam natin ang tama sa mali, panindigan natin ito. And I want to use this platform to remind everyone that we should limit ourselves and respect ourselves just like everyone else. Thank you so much. Thank you very much. Paraluman number 4. Question. Can you share a personal experience where your faith was shaken and how did you recover your strength? In other words, maaari bang ibahagi ang isang karanasan kung kailan nasubok ang iyong pananampalataya at paano mo muling nahanap ang iyong lakas? When I was a little girl, I watched pageants with wide eyes, dreaming that one day I'd be the one on stage. But dreaming alone isn't enough. I have learned, by joining this pageant, I have learned to embrace my imperfections, to stand tall in my truth, and to use every scar as a reminder of how far I've come. And as I stand here tonight, I am not just living my dream. I am showing everyone what a dreamer can become. Thank you at magandang gabi, Bulacan. Yeah, seriously, pati ako naiyak ha. Napaka-sincere naman talaga yun. Tinalo talaga niya. Okay, your question is, how do you eliminate these everyday forms, everyday, yung parang araw-araw na lang, of corruption among the youth? Sa Tagalog, paano natin mareresolusyonan o mareresolbahan ang mga gayong Paano natin re-resolve ang mga ganitong maliit na uri ng korupsyon sa hanay ng kabataan?
As a Paraluman candidate number 6 from San Miguel, Bulacan, I joined this pageant because I want to inspire the youth, especially those women who wants to stand out for or to stand up for other people. I will be using my platform so that I can spread my advocacy and to help in spreading awareness when it comes to corruption. Let us all be mindful of what we are reading. We must ensure that everything is credible and from a trusted sources. So ladies and gentlemen, as candidate number 6, I will use this crown as a megaphone to spread my voice and help the youth to conquer this kind of issue. Thank you very much. Right to the spot. Paraluman. Okay. In an era where public trust is easily broken, how do you build and maintain your personal credibility, especially when speaking up on controversial social issues? Again, sa panahon ngayon kung kailan madaling masira ang tiwala ng publiko, paano mo bubuuin at pananatilihin ang iyong personal na kredibilidad, lalo na pag nagpapahayag ka ng paninindigan sa mga kontrobersyal na isyong panlipunan? Sa panahon ngayon na madaling masira ang ating kredibilidad sa publiko, ay nararapat na hindi lamang puro salita ang ating pinagtiran. Kailangan sa bawat pangako, sa bawat salita ay palaging may aksyon itong kakaiba. Yan lamang po at maraming salamat at magandang gabi. Sure, that's real. Thank you very much. Paraluman siya. Okay, your question. Our passion and fresh, passion, hindi passion, passion and fresh perspective as valuable as political experience in serving the community. So, sa Tagalog, ang dedikasyon at mga bagong pananaw ba ay kasing halaga rin ng karanasan sa politika pagdating sa paglilingkod sa komunidad. Naniniwala po ako na ang ating mga bagong pananaw sa panahon natin ngayon ay mahalaga. Ito ay makakatulong sa pagbuo ng bagong gobyerno ngayon. Maraming salamat. Maraming salamat din. Socially relevant event. Kasi mga bata, mga 18, nakakasagot ng maayos ngayon. Your question, how does your personal faith or core value anchor you when making difficult life choices, while still respecting the belief of others? Sa madaling salita, paano nagsisilbing gabay yung personal na pananampalataya o mga pangunahing papapahalaga sa paggawa ng mahihirap na desisyon sa buhay habang nare-respeto mo ang paniniwala ng iba? Ang pagsali ko sa GAT at Paraluman ay isang mahalagang desisyon at napakahirap na desisyon. Ngunit ang pananampalataya ko sa Panginoon ang pinanguna ko. Tinanong ko sa Kanya kung karapat-dapat ba ako na lumaban sa ganitong mga patimpala. At sa pamamagitan nito, buo po ang loob ko na tumayo sa inyong harapan at ipakita ang natatanging kong talento.
ng may respeto sa kapwa kong kandidato at kandidata. Dahil ang tunay na paraluman ay hindi lang maganda sa labas, kundi may takot sa Diyos at tiwala sa sarili. Ayun lang ang maraming salamat po. Thank you very much. Paraluman number 10 and the question is, if an SA official is surrounded by older traditional politicians, how can they avoid being corrupted or influenced by old patronage-style politics? Kung ang isang opisyal ng SK ay napapaligiran ng mga nakatatandang tradisyonal na politiko, paano niya maiiwasang makorap o maimpluwensya ng lumang sistema ng trapo at palakasan? Thank you. I believe that having integrity is very important nowadays, especially in our government where we are facing corruption. As a Paraluman ng Bulacan and as a broadcasting student, I was taught to have integrity because having integrity and having honor on yourself will show that you value yourself. And as your Paraluman ng Bulacan, I will use my platform to be the voice of the voiceless and tell the youth to vote the right government, to vote the right Sangguniang Kabataan official because it is the foundation for a more progressive future for us Filipinos. Maraming salamat po. Maraming Okay, SK na naman ito ha. Is the SK still relevant today? And how can young leaders maximize this platform to create genuine impact? May kabuluhan or relevant pa ba ang SK ngayon? At paano mamamaximize ng mga kabataang pinuno ang platform na ito para sa tunay na pagbabago? Kung ako tinanong paano na ako. Okay. Para po sa akin, mahalaga pa rin po ang mga SK sa panahon ngayon. Dahil naniniwala po ako na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagpili nating maging leader na may mabuting layunin. Kaya naman bilang isang Paraluman ng Bulacan, gagamitin ko ang aking titulo upang maging boses para sa mga bawat kabataan na ipagmalaki ang ating pagkakakilanlan at ipatuloy natin ang edukasyon dahil ito ang susi para magbigay sa atin ng magandang oportunidad sapagkat naniniwala po ako na ang pagpapalakas ng kabataan ay magiging malas malakas na bayan. Maraming salamat po. Salamat. Paraluman 13. SK naman. How can the SK engage the silent majority or youth? Those who are passive, cynical, or uninterested in community affairs to actively participate in nation building. Sa Tagalog, paano mahihikayat ng SK ang silent majority ng kabataan? Iyong mga walang pakialam o walang interes sa mga kaganapan sa komunidad na aktibong makibahagi sa pagtataguyod ng bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Paano mahihikayat ng SK, silent majority,
mag-participate naman sila para sa kibunan ng bayan. Bilang isang kabataan po, aware po ako na karamihan sa mga kapwa ko kabataan ay nawawalan ng interes o kaganahan sa ating lipunan. Sa mga nangyayari sa paligid natin, sa kung ano ba talaga ang nangyayari sa gobyerno. Your time is up. But you sent the message across naman. Okay. Thank you. And your microphone. Your question is, many young people today experience existential crisis or feelings of hopelessness due to economic and mental struggles. How does faith help a young adult navigate the uncertainties of their age? Sa Tagalog, maraming kabataan ngayon ang nakararanas ng kawalan ng pag-asa dahil sa hirap ng buhay at mga problema sa mental health. Pero, paano nakakatulong ang pananampalataya sa isang kabataan upang malampasan ang kanyang kawalan ng katiyakan? Faith is exactly that. Faith is the chance of having hope, but with the uncertainty. And I believe that faith pushes us and motivates us to do something that we are unsure of. And as a Paraluman, I embody the Latin phrase, "Do spiro espero." For as long as I breathe, I hope, and I will continue living my life, breathing and hoping that every teenager out there will continue to find faith as a chance to be able to find and discover who they truly are. Thank you and good evening.